isa sa pinakamalalaking social media sa buong mundo. 7 kaming Pilipino dito sa Pilipinas ang nagtatrabaho para sa kanila. Ang ginagawa namin, sinesensor namin ang social media. Bali, lahat ng post, lahat yan, mapasulat, picture, video, nakikita ang data. Dahil meron kaming OCR technology o yung optical character recognition. All the letters na makikita sa pictures and videos, lahat ng post at story sa social media na ito, inassign sa amin ang Pilipinas kasi kami yung qualified na trabador na nakakaintindi ng wikang Pilipino. Marami kaming instructions na receive, maraming PDF files na binigay sa amin bilang guidelines kung alin ba ang mga content sa social media na buburahin namin. Bago ako nagsimulang maging trabador nila, may pinirman akong kontrata na ako lang ang makakakita ng document at hindi ko ito pwedeng ipakita sa iba. So this document is about sa pagsisensor ng social media post na nagpapasama sa image o reputasyon ng bakuna, personal story o totoong experience. Pinapabura sa amin. Ang dami na naming naalis sa social media content na mga na-injury at namatay dahil sa bakuna. Ang totoo niyan, hindi ito isang conclusion lang kasi dito sa website ng CDC, meron silang debate about vaccination mandates. So makikita natin dito yung word na adverse, 23 pages ito. Bali may nakalagay naman dito na mga pag-uusap nila tungkol sa pag-implement ng mandate. Ayan, makikita po natin dito, cdc.gov, tapos PDF nila yan. Nakalagay po dito, legal issues and controversies, exemptions to mandatory vaccination. Bali dito po sa isang sentence, may nakalagay dito, some persons who receive vaccines will have an adverse reaction and some will not be protected. Kaya sila na po mismo ang nagsasabi, hindi sila sigurado. Tapos, meron pa po ditong nakalagay. Papakita ko po sa inyo para may idea po kayong lahat. Ayun. Nakalagay po dito, vaccine safety and effectiveness. So ito pong naka-highlight na sentence. Babasahin ko po. Consequently, some persons who receive vaccines will be injured as a result, and some persons who receive vaccines will not be protected. So, galing po mismo ito sa CDC na website. Tapos ito naman pong Department of Health na website. Nakalagay po dito. How long will the immunity provided by the vaccine last? Tapos, basahin po natin yung first sentence. Sabi, due to the relatively short observation period for phase 3 trials, the actual duration of immunity that the vaccines provide is currently unknown. So hindi po sila sigurado kasi lalo ito nasa phase 3 pa lang tayo. At sa FDA na website, yung clinical research several months, phase 2, several months to 2 years. Tayo po ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo ay nasa phase 3 na. Ito po yung maabot ng 1 to 4 years. Hindi, meron pa po tayong phase 4. Kaya talagang masasabi natin na experimental. Yun nga, kung i-connect ko dito sa aking trabaho, papakita ko po yung ito. Ayun, paalala lang po na hindi po ako pro or anti-vaccine, neutral po ako. Gusto ko lang pong ibahagi kung ano itong trabaho na pinapagawa sa amin ng social media company na ito sa bawat bansa sa buong mundo. So, ipapakita ko po yung part ng document na may instruction sa amin na alisin lahat ng social media content na nakakasira sa reputasyon ng bakuna kahit patotoong nangyari. So, ito na po yung sinabi ko na napakarami naming na-delete na post. Ito. So-zoom in ko po. Bali 15 pages po itong instruction sa amin. Ayan. Nakalagay po dito. Potentially true events or facts
that raise safety concerns from isolated events. Kasi nga, pinipigilan po na magkaroon ng issue tungkol sa ganyan, sa bakuna. Kasi under po tayo ng public health state of emergency, and dyan po yung emergency use authorization. Kaya kung kahit na po may injury o mamatay dyan sa vaccine, ayos lang kasi marami din naman namamatay sa COVID. Kaya yung pagpapabakuna po ay personal decision. At ito pa po, ang document na ito ay may instructions din sa mga katrabaho ko sa lahat ng bansa. Pinapaalis po nila sa amin, sa social media, ang mga content na eksaktong nagsasabi na mas effective kaysa sa bakuna ang ivermectin at hydroxychloroquine. Ito po yung itsura ng platform kung saan nila kami pinapalagin. Yan. Tinago ko po yung link para huwag na natin mapangalanan yung social media. Ito pa yung isa. Ito po yung itsura ng platform na ginagamit namin para magbura ng mga post sa Facebook. Lahat po yan ay nakita namin. Ayan. Lahat po ng kumukontra sa bakuna. So yung instructions po na burahin namin lahat ng ayun. Low efficacy, concerns about how effective the vaccine is, and suggesting there are other treatments better than the vaccine. So dito po sa third bullet point, content suggesting that alternative medicine or treatments, including ivermectin, hydroxychloroquine, are more effective than the vaccine. So yun po yung instruction sa amin. Kasama yan sa aalisin. Nakapagtaka lang specific na binanggit yung ivermectin at hydroxychloroquine. Kaya dito na po ako nag-isip kasi bago pa po ako makuha sa trabahong ito, napagaling na po kami ng ivermectin at nag-detect na po kami ng prophylaxis matagal na. Kaya nag-isip talaga ako kung bakit nila pinapaalis sa amin sa social media. Tapos $4.5 ang sweldo namin kada oras. Inisip ko kanino galing yung pundo ng pinapasweldo sa amin ng mga katrabaho ko sa buong mundo. Bakit pa nila pinapaalis specifically ang ivermectin sa social media? Marami namang napapagaling ang ivermectin na COVID patients. And then habang nagmamasid ako sa mga nangyari sa mundo, nagsulputan. Andyan yung DOH document, sinabi nila walang epekto ang ivermectin at hindi nakakatulong para gumaling mula sa COVID. Si Dr. Anthony Fauci, sinabi niya nakaka-brain damage at nakakasira ng liver itong ivermectin. Samantalang marami ng clinical trials ang nauna sa bakuna at nagpatunay na safe ang ivermectin. Pero nitong sumiklab ang pandemic, nitong nakalipas na taon, nagsulputan mga bagong clinical trials ng ivermectin. Kung dati, safe itong ivermectin, ngayon, yung mga bagong studies na ginawa tungkol sa ivermectin, ngayon naman, nilagyan na nila na pwede itong makasira ng liver, brain damage, itong ivermectin. Hindi po ako kontrast sa bakuna, ginagalang ko po sila. Inilahad ko lang po ang nature ng aking trabaho at connection nito sa ivermectin. Salamat po.